So ano bang halamang gamot? Ito ay nagsisilbing alternatibong medisina na may kakayahang makagamot sa ating mga sakit. Ito ay natural na phytochemicals, no? Na galing sa halaman. Phyto means plants. Ito ay chemicals na gagaling sa halaman, all natural, na walang ibinibigay na side effects sa atin. Hindi kasi siya synthetic, no? Ang synthetic ay maraming side effects na ibinibigay sa ating katawan. So, ang halamang gamot, dahil siya ay natural, alive, nagbibigay ng energy sa atin, ito ay pwede nating inumin ng walang dosage at hindi ka matatakot na merong kang hahabulin na mga side effects na dulot ng mga gamot, ng mga synthetic drugs na iinumin namin kung sakali tayo ay may mga sakit. So, ang halamang gamot ay pwede nating itanim sa ating mga bakuran at gamitin natin libreng gamutan. So, let's say, sa pamilya nyo, ano ang mga common na mga sakit, yun ang itanim mo sa iyong mga bakuran at pag-aralan mo. Yung mga halamang gamot na yan ay nabibili natin. Let's say, hindi mo alam saan bibili. Mag-research ka sa Shopee at itanim mo sa iyong bakuran. So, let's say, ang common na sakit sa inyong pamilya ay sipon. So, madalas kayong nagkakaroon ng sipon. So, magtanim ka ng oregano para sa ganon ay hindi ka nabibili ng mga expectorant. At matutuwa kayo, so hindi na kayo bibili sa pharmacy, no? At so, let's say kung ang common na sakit sa pamilya ay let's say may skin problem, magtanim ka ng aloe vera, yung gel nga ay nakakagaling sa mga skin problem. At kung ang common na sakit ay UTI, no? Magtanim ka ng balbas pusa. So depende kung anong gusto mo, kung ito ay bago lamang sa ganitong pagre-research, ganitong pamamaraan ng panggagamot, malaman natin first kung ano ang common na sakit sa ating pamilya. Second, gagabayan namin kayo ano ang dapat na meron kayo sa inyong bakuran. Top of the line, syempre, oregano kasi nakaka-boost ng immune system. Pwede siya sa panggamot ng sipon nga, no? Lalo na pagka maginaw, no? Kailangan meron kang tanglad sa bakuran mo. Ang tanglad ay mabisa sa mga iba't ibang klaseng sakit at pwede natin itong gawin siya. Sakit sa ulo, alta presyon, yan ay tanglad ang iniinom. Of course, pandan. Ang pandan, ito ay may diuretic effect, no? At ginagawa niyang alkaline ng iyong katawan. So, malunggay, isa pa rin, queen of all herbs na tinatawag, ay ginagamit natin sa tinola, no? O sa ibang mga putahe, ginagawa siyang smoothies. Kung ikaw ay may anemia, ito din ay magaling din para pampababa ng blood pressure, blood sugar, at cholesterol. At ang malunggay pala ay may anti-cancer. So, isa pa, banaba o sambong. Yan ay maganda na diuretic para sa mga kidney problems. Kaya kung ano man ang sakit sa pamilya, mga common na mga sakit, instead na bumili kayo ng gamot sa pharmacy, ay dito na tayo, magtanim na tayo sa ating bakuran, itong na-mention ko na mga 6 na mga plants, upang sa gano'n ay hindi na tayo tatakbo pa sa pharmacy, kundi readily available siya, affordable, effective, libreng gamutan, no? Okay, so Ate Mirna, eto na. Kung ang problema ay diarrhea, ano ang halamang gamot na katapat nito? Okay, kapag merong nagtatae o diarrhea, ito ang kanilang gagawin. Ginger, no? Ang ginger, mga small piece lang, 1 piece, no? Linisin at i-chop. Maliit lang na piraso. Yan, isang stalk ng lemongrass o tanglad. Ipa-pound mo yan, no? Ilagay mo yan sa isang pot at ipagsama-samahin, lagyan ng 1 liter of water. Sa pakuluan, no? I-boil mo lang at i-cover and bring to a boil. 15 minutes, no? Ayan, gagawin mo na siyang tsa at yan ay makaka-treat yan ng diarrhea. So instead na bibili ka ng gamot, itong inumin mo ng inumin. Ayan. Pakuluan na natin, 15 minutes, meron ka ng gamot para sa diarrhea. At epektibo siya, pwede mo na siyang tanggalin na yung i-strain mo, siyang parang gawin mo siyang tubig.
Parang gawin mo na siyang tubig at iinumin mo siya. Lagay mo siya sa pitcher. Lagyan mo siya ng honey o mosquito para naman mainom usually pagka mga bata. Aside from, kasi syempre pag nagdadayariya ka, naubusan ka ng mga tubig, no? So ito nagha-hydrate at nakakatulong sa isang taong nagtatae. By the way, dadagdagan natin, Okay. pwede guava leaves or kaimito leaves kung meron kayo nito sa inyong bakuran. Pero kung wala, the best na yan, tanglad or lemongrass. Yan ang mga common na halamang gamot na pwede natin gamitin sa iba't ibang klaseng sakit na dapat meron sa ating halaman. Tanglad. Yun naman sa nagko-constipate, Ate Mirna, anong mainit na halamang gamot? Sa mga nagko-constipate o nagtitibe, ito ay nakikita lang natin sa ating garden, sampalukan or Acapulco. Siyempre parang hindi common yan, kung wala kang Acapulco, ito talagang pwede papaya seeds o yung buto ng papaya. Yun ang iyong kakainin. Sigurado dudumi ka. Okay, ang cough and colds, pinaka popular sa atin kanina na mention ko ay oregano. Meron siyang antiviral, meron siyang antibacterial component. Kung wala ka namang oregano sa inyong bakuran, magtatanim ka pa lang at ikaw inuubo na, sibuyas, kahit na puti or pula, ay iyong tatadtarin. Yung katas niya, ilagay mo sa iyong bibig, kainin mo, o buong sibuyas ay kakainin mo, pwede rin. Or pwede yung katas niya. Yang onion ay napakagaling na para sa ubo. At aside from that, hahatiin mo siya sa gitna itong sibuyas, tapos ilalagay mo yan sa talampakan mo. At lalagyan mo ng medyas pag ikaw ay matutulog na. Sinisip-sip niya lahat ang toxin sa katawan mo. Yan. Okay, so Ate Mirna, kadugtong na ng cough and colds fever. Oo. Pero bago tayo pumunta sa fever, itong panoorin natin, instead na bibili ka, ay ito ang gawin mo. Okay po. Ang fever naman tayo, lagnat, nakalagay dito, tawa-tawa, serpentina, saluyot, sambong, onion ulit, onion. So, kasi pagka may fever, usually may trangkaso ka. Kabit-kabit siya may sinitina. So, the same din siya, yung onion kasi may antiviral, antibacterial din yan. Ang tawa-tawa ay, in fact, sabi nila, gamot ito para sa may H fever at serpentina. So, the same way, the same din ang ating gagawin, It's either infusion. Ano ang infusion? Nilalagay ang 3 to 4 leaves sa hot water, isang cup of hot water. Yun, simmer for a little while and then iinumin mo na yung decoction, yung pakukuluan pa ang several, tapos ilalagay ang 1 liter of water. So usually ganyan ang paggagamot natin. Piksa, di ba? Di natin alam kung anong gagawin pag may piksa. Mamaga, para pumutok pala yan, itong oregano, kasi may antiviral, antibacterial yan, yung bubutasan yung gitna ng leaf niya, tapos yung itatapan mo sa iyong piksa. Siyempre, magang-maga siya hanggang sa pumutok.
oregano o alukbate. Yan. So tatandaan natin kapag ang isang tao ay diabetic, tatandaan natin ay kailangan pagka ikaw ay may piksa, kailangan mag-antibiotic ka na. Alam mo kung bakit? Yung nanay ko, kaya siya nagkaroon ng sepsis, nagmula lamang sa piksa. So, ingat-ingat lang sa mga pasyenteng merong diabetes o mataas ang blood sugar. A-avoid kasi natin ang infection. Kaya, yan ang ating iniingatan. Usually, pagka buntes o kaya ay pagka mga may sakit na diabetes, kailangan kumonsulta na sa doktor. Minsan ay hindi natin pwedeng puro halamang gamot tayo, no? Yon. Ito lang ang masasabi ko, na mag-ingat kapag diabetic ang isang pasyente dahil baka ma-sepsis ka or meron kang infection sa buong katawan, ang hirap-hirap na makarecover. Ngayon naman, Ate Mirna, para sa UTI, ano ang iyong rekomendasyon na halamang gamot? Okay, pagka may UTI, siyempre mga sintomas niya, sumasakit ang mga balakang, siguradong minsan hindi ka makakalakad niyan dahil may infection ka, puro antibiotic ka, minsan hindi tinatablan. Ito, garantisado ko, balbas pusa. Ginagarantiya ko na uminom ka lang ng isang pitcher ng balbas pusa. Pakukuluan mo rin, the same thing, no? Kasi ang tawag doon ay decoction, dalawa lang bagay. Sa balbas pusa, kailangan decoction, pakukuluan ang handful, no, of balbas pusa. Kailangan yung medyo dalawang handful na balbas pusa para mas mapait, mas masarap. Mas mapotent siya, mas effective. Sa isang pitcher of water lagi at siyang iinumin, isang pitcher of water lang, tanggal ang iyong UTI. Napaulit-ulit yan pagka ikaw ay nag-antibiotic. Hindi yan matatanggal. Okay. Sa mga skin bukol. Bukol sa skin, ibig sabihin, bukol sa skin, ito, dakta ng papaya plus virgin coconut oil, ipapahid mo siya. So, halimbawa, may bukol ka dito sa yung skin or pwede minsan may bukol ka sa breast, yung dakta ng papaya. Pero of course, pagka ikaw ay may bukol sa breast, iba na ang pinag-uusapan kasi kailangan mo nang mag-change ng lifestyle, maglinis. Marami tayong mga protocol dyan, hindi lang ganun. Kaya lang yung mga emergency lang or immediate, halimbawa, ikaw ay may nakitang bukol dito sa iyong kamay na hindi nawawala, pwede mo siyang lagyan ng dakta ng papaya at virgin coconut oil at ito ay mawawala. At of course, sa mga bukol naman, sa matres, no, damong Maria. Ito ang itsura ng damong Maria at guyabano leaves. The same thing pa rin, decoction ulit, pakukuluan at ilalagay sa thermos. Siyang iinumin mo yung isang thermos ng tubig araw-araw para lumiit ang iyong mayoma o bukol sa matres. Okay. So, para naman po sa gouty arthritis. Okay, para sa gouty arthritis, pag may gout kasi, ubod ng sakit yan. Sampalukan, pakukuluan mo din to sa isang pitcher of water, yung the way na dapat na pakuluan na nasabi na natin kanina, no? Ulitin ko, 15 minutes, tapos simmer po at low fire for another 15 minutes, uncovered. Ayan. So, lalagay mo sa thermos, siyang iinumin mo araw-araw. At para sa arthritis mo, syempre may pain ka. Ito, panoorin natin ang ating video. Okay. Ayun, okay.
So, gagawin mo yung pamahid, Ate Mirna. Pamahid. Pagka may mga aches and pains ka sa mga joints mo o kahit na ano mga nararamdaman mo masasakit sa iyong katawan, instead na uminom ka ng mga gamot na pain reliever, iyong pahiran lang ng turmeric oil na tinatawag. Instead na bibili ka ng turmeric oil, ikaw na lang ang gumawa sa bahay, mura na, epektibo pa. Kung suffering naman, Ate Mirna, sa high cholesterol, ano ang halamang gamot na mainam? Okay, isa na tayo ay iinom ng mga statin, no? Ayan ang laging iniinom, pero iinumin mo siya for life at hindi bababa ang iyong cholesterol. Ito guaranteed. Change your lifestyle. Pitpitin mo ang bawang, pitpitin mo yung katas niya, ilagay mo sa ilalim ng dila, bababa ang iyong cholesterol. Yung sulfuric effect noon. O kung hindi man, isang clove of bawang ilagay mo sa ilalim ng iyong dila o kainin mo, kagatin mo, pwede rin siya, kakainin mo siya. O kaya kung hindi mo pa rin siya kaya, dikdikin mo ang bawang at ilagay sa isang glass of water at siyang iinumin mo 3 times a day. Okay, so kakambal ng high cholesterol, Ate Mirna, hypertension. Hey, dito sa hypertension, meron na naman tayong isang video na pwedeng panoorin. Ito ay talagang napaka-epektibo. Ayan. So ito ay TTGG, turmeric, tanglad, ginger, garlic. Ayan, yung mga pambato natin para sa hypertension, pampababa ito. Diabetes naman, ang ating diabetes ay ABCD, no? Ampalaya, banaba, kamote tops, duhat, ABCD. Tandaan natin yan para sa may sakit na diabetes. Kasi ang diabetes may tinatawag na insulin resistance. So kailangan palit-palit ka rin ng iyong ginagamit na concoction, ano. Minsan hindi na tinatablan na, no, papalit ka na ng pahinga muna sa ABCD. Pwede kang gumamit ng okra, putul-putulin mo yung 6 na okra, ilagay mo sa isang thermos ng water at pagkatapos hayaan mo lang magstay. Inumin mo ang isang thermos na may okra, yung lime noon, no, yung parang slimy mixture, no, yun ang nakakababa ng blood sugar. At of course, malunggay ay nakakababa rin ng diabetes. Okay, sige. That's for diabetes. Ngayon naman po, baka meron kayong fatty liver. Ito naman daw yung mainam. Okay, ang mainam ay turmeric dahil doon sa curcumin niya, no. Ganun pa rin, pwede natin siyang gawing tea o pwede natin siyang kagatin. Nasa sayo yon. Pero ay kung may fatty liver ka, sigurado na makakababa ito ng makaka-treat ito ng fatty liver. Of course, ang fatty liver, ang root cause nito ay dahil sa pagkain ng matataba, maraming kinakain, kailangan mag-change ka pa rin ng lifestyle. Plus ito, turmeric para makatulong. Instead na gamot.
Okay. So, for cancer naman, Ate Mirna. Ang cancer naman dito sa amin sa Tree of Life Healing and Weight Management, ito ang aming ginagamit. Paragis o damo-damo lang yan na makikita natin sa ating bakuran. Chichirica o periwinkle, damong Maria, guyabano leaves at turmeric. Amin pinagsama-sama at pinakukuluan yan as our herbal medicine para sa mga pasyenteng may cancer. And lastly, for kidney failure. Ang kidney failure naman ay may tinatawag tayo KKMSS. Panoorin natin ito. Ayun, ganun pala ang paggawa ng KKMSS. So, kangkong, kamote tops, malunggay, dahon ng sili at dahon ng saluyot, samahan ng saba at saka ng hinog na mangga. Malaki ang ating pakinabang sa paggamit ng mga halamang gamot. Napakadaling matakbuhan sa ating bakuran at palaging available ito. Libre at epektibo, walang side effects. Di mo na kailangan pang lumabas para bumili sa ating botika. So, dito na lang tayo. Subukan natin ang magtanim ng mga halamang gamot sa ating bakuran at i-enjoy nyo ang libreng gamutan para sa inyong pamilya.